Nagsimula na rin mamahagi ng emergency cash transfer ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Ang detalye sa report ni Helen Balea ng Radyo Pilipinas Albay. Bago pa man mabalot ng makapal na abo mula sa Bulkang Mayon ng ilang bahagi ng Albay, nakapagbigay na ng tulong ang pamahalaan sa mga evacuee dito sa Tent City sa Malilipot, Albay. Kaya naman si Ate Catherine, laking tuwa matapos makatanggap ng cash assistance na 10,230 pesos mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Very thankful and very grateful na nagbigay sila ng ganito klaseng ayuda sa amin. Dahil malaking tulong talaga yung may dudulot ng ganitong mga cash assistance or ayuda sa amin ng mga evacuees. Bukod sa tulong pinansyal para sa mga bakwit, hindi rin napuputol ang supply ng pagkain para sa kanila. Sa katunayan, may inilagay na mobile kitchen at mga gamot dito para matiyak na matutugunan ang kanilang mga pangangailangan. Alinsunod sa utos ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kailangan siguraduhin natin na may pagkain. So, yung setup natin ng local government, yung relay ng pagkain, tuloy-tuloy yun. I believe every 15 days, pumapasok yung food box namin. Nandiyan rin yung mga mobile kitchen. Pero malaki talaga yung taya dito ng local government. Sa kanila, fresh food na nga yung ginagawa nila. Bago sa Malilipot, una nang bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Castilla, Sorsogon para sa panunumpa ng 780 na bagong miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o PORPIS. Kaya naman si Ate Sherry na mag-isang itinataguid ang kanyang 3 anak, laking tuwa ng mapabilang sa mga bagong benepisyaryo ng PORPIS. Para po kay President Bongbong Marcos, maraming salamat po at napabilang po kami sa PORPIS grantees. Maraming salamat po at sana po ay mas mapaunlad ang programang ito para marami pa po ang matulungan. Si Ate Jennifer nga na matagal nang umaasa na mapasama sa programa, lubos din ang pasasalamat sa pagkakataong maabot ng tulong ng pamahalaan. Masayang-masaya po ako dahil sa nakalipas na maraming taon na paghihintay, sa wakas ay nakapasok na rin po sa PORPIS. Malaking tulong po ito lalo sa aking mga anak, sa pag-aaral po nila at sa aming pamilya po. Kabilang sina Ate Sherry at Ate Jennifer sa Set 14 registration ng PORPIS na layong makapagdagdag ng halos 493,000 na bagong benepisyaryo sa buong bansa upang palakasin pa ang implementasyon ng programa sa mga komunidad. Sa pamamagitan ng patuloy na paglilibot at pagtutok sa mga programa, lalong pinagtitibay ng pamahalaan ng suporta para sa mga pamilya at komunidad na nangangailangan tungo sa kanilang pangmatagalang pag-unlad. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Helen Balea ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.